Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana Incorporada, Region 7. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Cristiana de Pilipinas Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B.
Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng B. Sibol Tagumpeng B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeng B. May mudasyon king kaya kaming kasal pantayan ng ginayin Diyos ni tuwing ating bitbit ating mga tilog ng karelang pibale-bale o karing mga biyas. Diyos ko insana nga pisan mo po karing adwa mong gamatikpa. Ginaubanting upayang ginayin Diyos. Ipagkaluban na pong sika na ng pong per sa baro pong malay nga galawan din banal dang tungkol. Ginuang timur ding talete na puning kaya kang kaypayan. Diyos ko sana po pangat mo ngayon oras sa iti, ano makanano. Diyos ko, ano makanano king pabanwang wewe, hindi ngat may bayo ya sana po gumulot impet sa aming tatalakaran na ini. Diyos ko, insana, na po tangalaning na anuman pong sigwadang daratang king kaya kaming yan. Ginoong Diyos, balo may ing may ingat kaya kami ginoong Diyos, pablasang anak mo kayangan. Kining kaoras na itila na pong kapupusan ding pamipasalamat me keka. Diyos ko, hindi po yung pinili mo ka rin dakala talite na puning kekang kayo pa yan. Diyos ko, kabudloklokan niya, sana po yung luklukan ng kalam, ganap na sa pong ay bating kayang sarili pa. Sana po ngining kaoras na itiboklat me po, yung kekang pasbulan kayaran banwa. Patipan mo po sana yung kekang kayo pa yan. Ginos, tapong kaya kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo, iya sana pong turo ang pong tumahit kaya kami ngining kaw. Ginola kaya pong balong ay blas karing dapat mong mangayap, noon impuryan dakat samban king pang Espiritu at king katatuan. Diyos ko, waman pong ating nga batyawan, kabalatungan na aguaming pamilya. Diyos ko, makayan kaya sapang patawaran. Sana po tanggapan mo, mabanglungay na harapan mo ding karalungan mingining kaorasan iti, manibat na po ngining manggamang po king wakas, iyan nasa po.
ing kapwa ning bayang Ginong Diyos, ning bayang Ginong Diyos, ing banang maliyaring gawan ning ing mabilog ng puso, mabilog ng pangatao, iti banyang yampang no, ing arapana, ing kanakong lugod, at ing dalise ng kalam ning bingke kong pangayatiyo, ing ulino, ing kekong katapatan, ing lagyunan ning maestro, o king penanditayti, panuwanan kong maigit ding kekong sarili, ing ulino pablasang, ing kekong kasalpantayanan amati, ing bayong maliyaring galawan, iting sablang kekong katungkulan. Kinaning ikayo, aniwala, sasalpantaya kayo, o ikong sabla ng ganap ng Diyos ding puso. Muli na pablasa, o balo kong ing lugod, ini akong sasabiyon, ang ulaga. Pinanyeng maragol akabaldugan karing sa kung makanano nako sana nga naning maestrong liguran da kayo. Pulong talo karing kekong aldo na ning Pasko, agmasusyan niyo king penanditay ni, o ampon pilak alang ayibiyeko karing balak. Ang kayangganan ke kayo, ang anak mo, kaya po, are, ayibye mo, ang tumangis, ano, nos kagino, at karing, what Diyos ilanangan at pat nubayan mo kinuningig po andi tayti ka ang maniwala waat kamtaniyo ya ing tuwe ligaya king yarian kung ating katap manatili kayong ating kapibabatan
Manatili yung ating kababan ing tao. Ing yo, ing daralano, kakilalo, taong may sabi king at yuking lugod, ding sa bagay maging ding sablang bagay, maging makatuliran arapan ng Diyos. Ngayong Kapaskuhan, ing kanuanan, babiyeke, karing balang. Iyo malyaring kalingwan ding kakong amano. Wakit ang napon biniyeko, wala nga na ing yako ing laram, e yula sana tangalan ding bage, ayatiyo, o aning yato yung. Yun po ang pinakadiwa po ng ating pagtitipon sa araw na ito. At atin pong basahin ang sulat ni San Mateo dito sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng Haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kaniya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pungup. Nang magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki, ang bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparaon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila pagkarinig sa hari ay nagsiyaon ng kanilang lakad. At narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inhandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan at mira. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po yung unang pagkakataon na isang gabi lang po natin ginawa ang ating simbang gabi, sapagkat sa panahong meron pa po na sa kasalukuyan ay pinag-iingat pa tayo, hindi lang po ng ating gobyerno, pati na rin po yung ating mga bansa. At gabi pong ito, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang mag-alay po ng isang papuri. Naghandog po tayo ng material na ahin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga salapi. Naghandog po tayo upang
sa gayon, meron po tayong magamit sa ating pong pananampalataya. Kaya po, napakapalad po tayo sapagkat mapalad daw po yung nagbibigay, lalo na kung ito ay bukal sa kanyang kalooban o sa kanyang puso. Basahin po natin dito sa 2 Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipanisya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. O, masaya ba po tayong nagbibigay kanina? Sana po, hindi po labag sa ating kalooban yung pagbibigay natin ng handog kanina sapagkat ayon po sa nakasulat, dun sa 7 po, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Alam niyo po, malapit na ang Pasko. Ang Paskong ito siguro ang pinakakakaiba sa ating nagdaang mga Pasko. Sapagkat siguro yung ilan sa atin, yung may mga kamag-anak po sa ibang bansa na nagbabalak sanang umuwi ngayon, hindi po sila natuloy, di po ba? Sapagkat nga iniiwasan natin yung pandemic sa ngayon. Kasi po sa ating tradisyon, sa ating pong mga Pilipino, napakahalaga po ng okasyon na ito, yung pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sapagkat sa pagkakataong na ganitong okasyon, yung mga mahal po natin sa buhay na nasa malayong lugar, ilang taon o ilang months po natin hindi nakikita, tuwing sasapit po ang araw ng Pasko, doon lang po tayo nagkakaroon ng pagkakataon makipagkumustahan ng personal. Pero sa Paskong ito po, marahil hindi po mangyayari yung mga ganong bagay, lalo na po yung mga pamilya natin, kaibigan na nasa ibang lugar, lalo na sa ibang bansa. Kaya po, kung minsan, ito rin yung paraan ng bawat sa atin na nagkakaroon po ng mga wishes sa ating buhay. Kung minsan po, wini-wish natin sa ating kapamilya kung ito ay may sakit na sana gumaling na siya. Diba? Kung may mga problema pong pinagdadaanan, sana malampasan niya. Sapagkat ang Pasko po kasi sa tradisyong Pilipino, ito ay paraan ng pagbibigayan at pagmamahalan. Nandiyan po yung nagkakaroon po ng bigayan ng mga regalo. Nandiyan po yung sa panahong ito po, ito yung pagkakataon na nakakabili ka ng bagong damit. Di ba ba? Bagong sapatos, o kung ano man po yung mga gusto mong material na bagay. Sa Pasko po, nagkakaroon ng pagkakataon yung mga tao na pasahin niya yung kanyang sarili sa mga material na bagay. Pero sa mga pagkakataon pong yun, hindi lang po pala sa mga ganong bagay dapat natin ipagdiwang ang araw ng Kapaskuhan. Kapag naghahanda po tayo para sa Pasko sa pamamagitan ng pagninilay sa tunay na kahulugan nito. Naghahanda po tayo ng madama natin si Kristo kung ano ang po ang kanyang mensahe. Kung bakit sa kabila po ng pagiging hari niya, ipinangayak sa sabsaban. Kaya po ng ginawa ng 3 pantas, hinanap po nila ang sanggol na ito. At hindi po sila tumigil hanggat hindi nila nakita ito, sapagkat alam nila ito po ang Mesaya, sapagkat nais po nilang pumuri ito at maghandog ng mga alay. Kaya sa mga panahon pong ito, dapat po natin pagnilayan, hindi lang po yung pagbibigay natin ng mga mamahaling regalo, paghahanda ng mga masasarap na pagkain sa araw ng Pasko, ang ating pong ipagnilay. Dapat po isagawa natin ito, ang 3 pagninilay sa araw po ng Kapaskuhan. Una po, dapat po magalak tayo sa pagsilang ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ipinagdiriwang din po natin ang pagsilang ng anak ng Diyos, ang ating Mesayas,
dapat nagagalak tayo na pumarito sa lupa si Jesus. Isinilang sa isang sabsaban at namuhay ng sakdal. Nang isilang si Jesus, nagalak po ang Diyos ang mga anghel sa kalangitan. Atin pong basahin sa Lucas 2, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 14. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mangatakot, sapagkat narito, dinadalat ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bahay ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ng Panginoon. At ito saan sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban." 13 po. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang akbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, sapagkat ang inihintay po nilang Mesaya noon, hindi po sa pasabsaban na ito isisilang kung hindi sa isang marangyang lugar, sapagkat sa pagkakaalam po nila ito ay hari ng mga hari. Ibig sabihin, nasa kanya yung katayugan sa pagiging hari. Pero ipinakita po sa atin ng Panginoon kung gaano po ito sa atin, sa kabila ng kanyang pagiging hari, hindi po niyo ipinakita sa kung gaano siya katayog. Simpleng pagsilang at simpleng pamumuhay lang po ang ipinakita sa atin ng Panginoon upang siyang maging ating modelo, upang ang kanyang simpleng pamumuhay ay ating pong tuloy na sundin sa ating pong mga buhay na narito sa lupa. Ang ikalawa po, pagnilayan po natin ang kanyang impluwensya sa ating buhay ngayon. Ang Pasko po ay panahon ng pag-aalala sa anak ng Diyos at pagpapanibago ng ating determinasyon taglayin ng kanyang pangalan. Panahon ito upang muling suriin ang ating buhay at ating isipan, damdamin at mga kilos. Gawin itong panahon ng pag-alala, pasasalamat at panahon ng pagpapatawad. Narinig po natin ng banal na Espiritu kanina, pagpapatawad. Alam niyo po, sa ating mga tao, napakahirap na gawin ito, lalo na kung alam po natin yung gumawa ng pagkakasala sa atin ay medyo may kabigatan. At kung hindi po natin sanayin ang pagkakataon na ipinapadama sa atin ng Panginoon, mahirap pong grao ng Pasko upang magkaroon po ng pagpapatawad kung sino man po yung ating mga nakaalitan, sino man po yung may nakasamaan nating loob. Ito po yung pagkakataon upang tayo po ay makapagtawaran o magpatawad sa isa't isa. Gawin itong panahon ng pagpapanibago at muling pangako na napakahalaga po ito na hindi po tayo lumiliko sa kanyang banal na tuntunan. Bilang mananampalataya po, kailangan po yung tapat nating at pamumuhay, yung tapat nating pagsunod sa kanyang mga utos sa ating pamumuhay. Atin pong basahin ito sa ikalawang, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinangaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdunong
makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Napakahalaga po sa atin na yung pananampalataya natin kay Kristo ay walang pag-aalinlangan. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya ito, ligtas po tayo. Ligtas po ang ating mga buhay at mga kaluluwa. Ikatlo po, matatag na hintayin ang kanyang pagdating. Bagamat ang Kapaskuhan po ay karaniwang isang panahon ng paglingon sa nakaraan at pagdiriwang sa pagsilang ng ating Panginoon, para sa atin, ito ay dapat din maging panahon ng pag-asam sa inaharap. Paghandahan natin ang pinagpalang araw na muli siyang paparito, maging matalino tayong tulad ng mga tao noong araw na naghintay sa kanyang pagdating. So, maging handa po tayo, kagaya po ng binanggit ng Banal na Espiritu kanina, dahil po pinaghahanda tayo sapagkat hindi daw po natin alam kung kailan darating ang magnanakaw. Wala pong nakakaalam sa atin kung kailan po yung pagparito ng ating Panginoon. Sapagkat ano po ang gagawin niya pag pumarito siya? Basahin po natin sa San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 33. At ang 31 po. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. 32 po. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y bukidin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Ito po yung dapat natin paghandaan. Hintayin po natin matatag ang kanyang pagdating. Sapagkat alam niya po kung sino yung sa kanya at sino yung hindi sa kanya. Anong gagawin niya po? Yung tupa na nasa kanya, nasa kanan daw po. At yung kambing na hindi sa kanya, kaliwa po. Kaya po sana, tayong mananampalataya, wag po tayong huminto sa ating mga tungkulin. Idalangin po natin sa panahong ito na sa araw-araw ng ating buhay, makita natin ang kadalisayan at pagkadakila ng pagsilang ni Jesus at taus-puso tayong magpasalamat sa kanyang buhay. Mga aral at mga turo at pagliligtas sa ating mga kasalanan. Naway maging dahilan ang pasasalamat na ito para mag-ibayo ang ating determinasyong sumunod sa Kanya. Naway akayin po tayo na lalong mapalapit sa ating pamilya, sa ating pananampalataya, at sa ating kapwa. Muli po, maligayang Pasko po sa ating lahat. Na pong mapagpalang gabi po na po sa ating Diyos, sa inyo pong mga kapatid. Ang malungkot po tayo kasi yata yung hindi pa nabuksan po yung bolt, hindi pa nabilang po. Yung pong ating handog sa gabing ito, yung pong nabilang nila, 47,490. Hindi pa po kasali yung bolt kasi hindi pa po nabuksan. Talaga pong pinagandahan po yan, no? Siguro isang taon po sigurong linalagyan po o binibigyan ng pera. Ganyan po ang ating nakagawian. Lalo na po sa panahon po ng na Merry Christmas sa inyo pong lahat, mga kapatid. Lamang po nakakausap hanggang sa ngayon, may panahon pa po na tayo po ay magbatian. Yan po ang utos po kasi sa atin. Mas masaya po ang Pasko kung tayo pong lahat na magkakapatid ay magkakasundo, magbatian po ng Merry Christmas. At ang ating Diyos ay paghibig, tayo nga po ay tunay na magibigan.
po ang diwa ng Pasko, hindi lamang sa December 25 ang Pasko. Na sana po tayong lahat ng mananampalataya ay araw-araw po ay Pasko. Hindi lang bukas. Pero medyo malungkot po, no? Yung mga bata po, hindi pwede yatang Ela po pwedeng mamasko ata yan po. So, hanggang dito lamang po ang aking sasabihin dahil isang oras lamang po tayo. Pero, binabati ko po kayo na Merry Christmas po sa inyong lahat at sana po maging maligaya ang ating Pasko. Ito na lamang po ang aking masasabi. At sa linggo po, mayroon po tayong pagsamba. Magsisimba po tayo ng linggo. Salamat po. Mamaya pata mo po, Tana. Kanal, kami. Pangin niya pong pinanditay niya pong mayari niya po yung kekeng. Kaya ko ngayon kaya niya kaya kaming Tapo Diyos ko ngayon pinanditay dahil pong salamat igpamira. Wari o ngayon pong kaya kang pepa. Tapo Diyos ko ngayon narugong magsugubli kami yung no kaya po meni batan. Miras kami naman sa pong kapayapan. Sana po Diyos po rin kaya kami sa kaya ng mga lahat. Bendesyonan mo po. Alinisan mo po yung dalan banting payang Diyos ko miras kaya pong kapayapan karing kaya kami bale-bale. Padakal pong salamat ngayon pinandit Diyos ko. Ba't mo pong gaway mo itong pamiyayin? Makaulking kekeng kasalpandayanan. Sa po Diyos ko, piyaptasan mo kami. Kanito Diyos ko, may dagulya sa po, dulang daring kekeng puso. Badakal pong salamat. Diyos ko, ikengan pong sablang may kakapatad. Pangin ng pinanday tayo ti Diyos ko, sarago. Ikengan mo po din kekeng balang sarili. Diyos ko, nung ninuman po yung ating bitbita kapanandaman, ang pong Diyos po lalong-lalo na ipahit pong balang sa po Diyos ko. Pangin ng pinandit ti Diyos ko, manalangin kami. Makahulog pa kining kekeng panahon pabasang Diyos ko. Miyabo na sana po metong man. Tugang babo na ninyo ito ban. Paring sarili ng Diyos ko sa arago. Kasi kinangan mo pa. Diyan mo pa kanita Diyos ko patapong 50. Antuwaryo ng ito pong kaya kampi pa ng Diyos ko miyabe-yabe ka. Sana ipara tapong kaya kaya kapat. Diyos ko ilapuri tiring kaya. Kanya minimang puntang kapanitang mahal. Nasa po. Salamat po. Merry Christmas po kay Rongan. Sibul Tagumpay Bie is now signing off.